Kung nakikilala nyo ang taong ito na si Rodante Dizon Marcoleta ay isang Pilipinong abogado at politiko na nagsisilbing kinatawan para sa Sagip, Party List. Mula noong 2016, siya ay dating House Deputy Speaker ng 18th Congress. Mula 2019 hanggang 2022, isang miyembro ng relihiyon organisasyon ng Iglesia ni Cristo at isa sa vocal detractors laban sa ABS-CBN. Isa si Marcoleta sa 70 kinatawan na bumoto upang permanenteng tanggihan ang renewal ng prangkisa ng network at responsable para sa pagwawakas ng landmark partnership deal sa pagitan ng ABS-CBN at TV5. Simula nang nangyari ito ay nakilala ang taong ito na lumalaban sa karapatan at katwiran pagdating sa batas at kaayusan ng sistema ng gobyerno sa lahat ng kongresista na nakilala ko. Itong taong ito ang masasabi kong pinakamahusay na kongresista sa larangan ng pakikipagtalastasan sa kaalaman ng mga batas at pananaliksik upang kontrahin ang mga abusadong tao sa gobyerno. Na siya lang ang namumukod tanging kongresista na mapapansin mo na nag-iisang tumitindig sa kanyang prinsipyo na hindi kayang diktahan na natili sa sariling niyang kaalaman. Nangyari, a bunch of questions, that's why I'm asking. Bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by this house? Disrespect to this. Hindi nga, pinagtatanong mo siya eh. Meron pang hindi na material. That is disrespect to the office of the President, Vice President. So ano yung pinagtatanong niyo sa kanya? This question never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? We are talking to the office, not the person. Confusion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? O kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Ang pang-17 taong ko na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Wala man lang... You can read the records. No, you did not introduce. Saan nag-motion sa ngayon? What is... Still man, sino tinatanong ko? Bira naman na. Hindi na sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Ako naman yung pinagsasabi mo. Dahil sa issue ng budget ng Office of the Vice President na hindi nila mapatunayan ni Nakaw, isa ito sa mga nasilip ni Marcoleta sa mga kasamahan niyang kongresista na hindi tama ang kanilang ginagawa at pakikialam ng mga kongresista sa pagbubuklat ng budget ng OVP na hindi naaayon sa kanilang trabaho. Ito panoorin natin ang mga sinasabi ni Rodante Marcoleta tungkol sa isyong ito na isa sa nagpainit ng kanyang ulo. Pinakamaganda siguro ay petition should be filed in the courts of law para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi hindi na po tama. Yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit.
Dahil sa mga bagay na ito ay lalong umiinit ang isyong ito at marami nang nakikialam na lalong nagpapagulo sa ating bansa. Na hindi pa nila napapatunayan ang budget na ito na siyang naging dahilan ng galit ni VP Sara sa administrasyong ito ni Marcos. Dito mo mapapansin pinuntirya nila ang magamang Duterte na hindi malaman ang dahilan na halos magkakadikit lang ang isyong ito ng EJK war on drugs ng dating Pangulong Duterte at korupsyon ng OVP kay Sara Duterte na nauwi pa sa pag-impeach. Ang Vice President na siyang nagiging dahilan ng gulong ito sa ating bansa. Dito nyo mapapansin kung sino ang nasa likod na may gustong patalsikin sa pwesto ang Vice President. Nakilalang kilala nyo na ang nasa likod ng gulong ito. Mga makakaliwang grupo, mga kontra sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Si Laila de Lima, mga madre at pare na nakikisakay sa gulo ng bansa. Na hindi tumitigil ang mga ito, isa rin sa mga bagay na ito ang pagkontra ni Marcoleta sa mga kasamahan niyang kongresista na hindi sumasang-ayon sa kanilang kagustuhan. Dahil hindi nila kaya ang taong ito pagdating sa kaalaman at katwiran sa mga batas na sinusunod. Is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming the right to the- defend that. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Lagi ka naman gumaganyan. Yung ito legislation na pinag-usapan. Sino nag-establish? Wala na prior determination. Dito nyo mapapansin na tinatamaan na ang mga ito kay Marcoleta at kinokontra na siya ng mga ito dahil kung hindi nila pipigilan ang taong ito, ay lalabas na walang alam sa batas ang mga grupo ng Quadcom na ito. Dahil alam nila si Marcoleta ang isang tinik sa kanilang lalamunan pagdating sa kaalaman. Vice President ang dapat umupo dito. Congressman Marcoleta, you cannot move because you are not a member of this. It is not Lahat na po ng inisyuhan nyo ng notices of disallowance must sit here para makagawa po kami ng mas maganda, mas balanse na batas. Kung pag-uusapan po ay ang paggamit nitong intelligence fund. Committee. hindi po masyado naintindihan ni Congressman Marcoleta yung katanungan niya sapagkat kanya pinareho ang Confidence Fund at ang Intelligence Fund. A normal procedure for the Vice President to have confidential funds because the previous Vice Presidents did not ask for any confidential fund. Gusto ko pong balikan natin ang mga huling kaganapan na nangyari sa House of Representatives. Napansin po niyo siguro nang dahil lamang sa aking pagtatanggol sa katarungan, sa katwiran at sa mga sariling tuntunin namin sa House of Representatives. Ako po ay inaway ng ilan sa aking mga kasamahan. Rin po kayo sa Senate. Ano po yung mga priority bills na unang-una nyong ipafile pag upo nyo po? Thank you. Napakarami po. Ayaw ko lamang pong isa-isahin. Baka abutan po tayo ng 3 araw. Ang gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis ay yun pong oversight function ng Kongreso. Hindi po lamang importante yung paggawa ng mga magagandang batas. Mas importante po siguro yung pagkagawa ng mga batas ay kailangan pong merong magbantay sa pagpapatupad ng mga ito. Sa karanasan ko po sa House of Representatives, napakarami po ng mga batas na pwede kong isa-isahin sa inyo. Ngunit nagkaroon po ng problema kung ang pag-uusapan ay yung pagpapatupad ng mga ito. Hanggat may mga taong ayaw ng pagbabago sa ating bansa, mga gahaman sa kapangyarihan, hindi nakukontento, mga batas na taliwas sa kanilang pinaglalaban at paniniwala. Hindi mawawala ang korupsyon at patuloy na sumisilaw sa mga politikong hangad lamang ay pera at kapangyarihan. Kaya tandaan ninyo ang mga cancer sa ating bansa. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman sa mga nangyayari sa ating bansa. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo, like nyo at magkomento.